Good day everyone, it's me again, David Explorer. So, maraming sa akin nagtatanong no, regarding sa mga isda at paano ba pumili bago tayo pumili. So, meron kasi mga type kasi ng isda, no? Tayo palikod-likod. May pet type, material grade is, and then potential. So, potential, dyan siya. So, una is, ano muna tayo, sa pet grade muna. So, pet grade is, kita mo talaga, no? Sa itsura niya na medyo ganda, may baluktot yung katawan, yung mga fins niya, dorsal, balik na balik, may punit, medyo payat, medyo iba siya, mahaba yung katawan na parang karpa na talaga, iba na yung parang iba, medyo hindi ba siya pasok sa face natin. Kaya yan tinatawag na mga single na lang nga, single anal sa tabingi pa talaga, parang kung sa amin yun nagkakaling, no. Medyo ano na talaga siya, reject na. So usually amin man namin pag nagkakaling kami is bilang bigay. Pero iba naman na narasan namin, kahit ako naranasan ko sa sobrang dami, tinapong ko na lang sa kanal, reject na talaga, baka dumami pa dun sa kanal yung goldfish. And then meron naman is pinakain sa ano, naging feeder na lang siya, pinakain sa mga monster fish yun. And then sunod naman is material. So material siya naging dahil nga wala naman siyang punit, okay naman yung shape niya, kaya lang may nagiging konting fault lang talaga, konting fault yung mga fins niya. So sa dorsal din, no, medyo ganito nga, pag double anal, hindi problema, up and down. Meron naman hindi naman up and down, same, kaya lang yung isa mahaba, isa maiksi, ayun nagiging considered as material grade. So maganda yung katawan, okay naman, kaya may konting lang ano. So dun naman tayo sa groomable. So ang groomable is groomable pa siya, okay lahat, okay, kaya lang minsan yung mga dorsal niya, nakita niyo yung dorsal dyan, straight yung dorsal spine niya, pero pagdating pa baba is parang may konting fault lang talaga sa dulo, ang glaps lang. Then yung okay yung anal niya, yung fins niya, problema yung fins, yung puwet niya is pag lumangoy is yung dorsal naman is lumalabas tuwing mag-swim. So yun is considered as okay yung katawan lahat, okay built yung ano niya, swimming ano niya, yung kaya lang yung swimming niya rin, kaya pala swimming is minsan nagataglit, may problema. Yun nagiging yung ginagawang considered as groomable pa siya, no? groomable pa man. So yung mga may magawing pet na lang siya talaga. So pet, iba yung reject na talaga. Pero kami kasi is pag once pet gate, no, sad to say, sa ano, kasi sayang kasi bakit? So mag-alaga ka ng pet grade, gagastos ka na mamahaling pellets, in the end wala talaga, lumaki lang siya pero wala kang nakitang ibang yung transformation talaga, totally nag-transform yung isda mo. So sayang effort, sayang kuryente, sayang yung tubig, gas sa pellets. So kung magpapunta ka doon, pet grade, tapos mag-high end talaga yung mga pagkain mo, eh doon ka na sa groomable or hindi, for show grade na talaga. At least makita mo talaga yung lahat na pinaghirapan mo. So and then doon tayo sa show at saka potential, no. So sa potential, dyan tayo nagkakaling after many months, 2 months ganyan, 1.5 pwede naman. So nakita mo talaga sa isla napaka-perfect. Number 1 is, una kasi pag sa akin kasi tinitignan ko kasi yung ano,
Yung number one is tinitingnan ko yung dorsal. Yung dorsal fins niya, yung dorsal spine is nakatayo talaga, hindi dito sa likod niya, nakatayo. Or hindi naman perfect, konting bend lang, pero straight. Pag minsan nakahinto, straight talaga. And then makapal yung dorsal spine niya. And then hanggang pababa, walang punit. So straight talaga sa katawan, walang fold. And then sa anal, syempre, dalawa, pantay. Kung titayo mo sa side, walang mahaba, walang maiksi. And then yung sizes niya, same pa rin. Number 2 sa swimming pattern niya. So kung mag-swim, ganyan, straight talaga, straight, tapos umakyat, straight pa rin, bumaba. So hindi rin lumalangin na nagpababa na yung ulo, hindi rin pa ganito, hindi rin pa side. So napaka straight lang. So walang fault sa caudal, up and down, upper caudal and lower caudal. Is makita yung wala talagang nucleus, yung straight. Meron naman kasi paano makalaman kung may fold yung caudal. So sa rose tail kasi sobrang dami. So kahit pag ganito yung mga design niya sa rose tail is ano pa rin, walang UP sa mga dulo, upper caudal and lower caudal, mga ganito. Is yan ako lang sa screen, sa screen ko lang, ilalagay ko lang. So number 2 is number 1 for me is bago mag potential show grade. So tingnan nyo talaga yung parents, maganda ba, napakaganda. Kung tatanungin sa akin, kasi mahilig ako sa ngayon, no, may okay, dati hindi ko siya na-appreciate yung Kirin, so ngayon na-appreciate ko na. Saka yung Rancho, mga ganyan, ganda, nagaganda na ako. So kung tatanungin niya sino ba mahirap i-groom, sir, so for me, Oranda, para sa akin lang, meron naman Rancho. Sa Rancho kasi ang ano mo lang, yung upper caudal, lower, tsaka anal, tsaka yung sa dito niya, sa body niya, yung parang fins ba yun. So yun lang. So sa kasi may dorsal sa Oranda. So number 1 is be careful ka dun sa wave, yung mga galawan ng aquarium mo sa loob. So medyo iwasan mo pag Oranda grooming, iwasan mo maraming malakas yung mga current niya, kasi doon nababali, lalo na especially mga juvie size pang nasa bagong GO pa lang, grow out, doon napupunit, nababali yung dorsal, na-stress. Doon dapat kasi kalmado yung tubig. So sa taas ng tubig, pag bago lang, medyo mababa lang. Pag medyo okay na, kaya niya, may akyat-akyatin yung tubig. So quality. So sa pag-grooming, quality pa rin yung tubig, kasi sabi nga nila, kung maganda yung tubig mo, so si tubig na ang bahala sa isda mo, magpaganda rin sa isda mo. So iwasan yung ammonia, yan, nitrate. So mataas na pH level. Sa pH level pala, so may natutunan din ako, no, share ko rin sa inyo. Dati kasi, although hindi naman bago, sa akin bago na. Kasi parang medyo ngayon nakukuha ko na. So ang pH, paano magbabain, kasi pag makita mo yung isda mo na sa babaw lang, din sa lang, dyan lang, parang tanga lang, dyan, hindi gumagalaw. Possible kasi ammonia, at saka yung pH nya, no. Meron naman nilalagay na asin, ganyan, water consumption. So sa akin, yung talisayan leaf, yung nakikita nyo sa beta, nalagay sa beta, saka sa fighting fish ata yun, nagiging brown. So binabukas, makita mo okay yung isda mo. Na test ko lang rin isang araw, medyo okay lang, pero tinanggal ko na, so okay na rin. So yun. Tapos kung ano bang maganda pag mag-groom pagkain, depende talaga sa style, depende sa environment ng lugar nyo, sa init. So kung outdoor, indoor, for me is outdoor talaga, kasi number 1 is yung sunlight, yung habol natin, yun ang maganda, sunlight, direct sunlight. Yun, medyo kumbaga sa item ng ML, medyo advance ka ng mga isang item. Yan. And then sa steam egg, okay rin, actually maganda. So ang ginawa ko sa grooming ko is
Una kasi yung mga after 3 days dumating yung isda. After 3 days pala, quarantine muna eh. 3 days walang kain, ganyan lang. Ano mo, napakilala mo yung isda sa aquarium mo, bagong environment niya. And then after 3 days, 2B talaga. 2B flex. 2B, bloodworm pellet. Bloodworm. 2B. 2B talaga kasi very high protein. And then after mga, hindi, 1 month is straight siya 2B. Mukbang lang siya. After nun, everyday pa rin, water change, maga, 6 a.m. Tapos pagkatapos next water change mo, 6 p.m. din ulit. Kasi siphon mo lang yung mga poop niya. And then, after 1 week, so, nabukasan nun, ano lang, balik ulit mula pellets, introduce pellets, dahan-dahan. Hanggang kumakain, okay na. Tapos, kinabukasan, steam egg na naman. So, yan lang ginagawa ko, steam egg, tubig, pellets, egg. So, sa tubig, sa pellets naman, syempre hindi mawawala yung Probi. So, yung Probi is one color enhancer, fast grow, immune buso, anti-SBD. Never nagka-SBD yung isda ko kahit panay kain. Dahil nga sa good bacteria, good beneficiaries na kukuha sa Probi. So sa pellets, isok nyo muna. Buhos kayo ng Probi konti sa mga lugar nyo. So isok nyo muna. Pag medyo malambot na yung pellets, doon ibabaksak nyo. So pwede rin direct yung tubig, yung Probi fluid, direct nyo sa tank nyo. Pwede nyo haluin sa filter to water quality rin at saka magkaroon ng good bacteria sa filter nyo. Yan lang. So yun lang naman usually. So water change masipag. So sa filter nyo, yung pala tips ko lang kasi medyo dyan rin kami, nagsimula rin ako sa malaki yung tank ko, so maliit lang yung filter box lang. So after 1 week or hindi pa abot 1 week, bara na. Tapos wala pang medyas, puro foam lang. So, doon, hindi ko talaga makuha yung water quality. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung mamaya sa screen lang. Tsura, paano na-achieve ko na rin yung mga crystal clear. So, okay. So, kung gaano kalaki yung nyo, tank nyo, yung top filter, yun rin ang gagamitin yung size, yung haba rin na top filter. So, yung top filter or bottom filter. So, yun, ganun rin mas okay, mas malaki mas okay kasi maganda talaga yung tubig, maraming medyas, chambers by chambers, yan, the best yan, gawin nyo. And then, ano pa kung sa brand, sa mga sabihin nyo, sir, ano bang magandang brand for groom na pellets? So, disclaimer lang po, hindi po ako nagbebenta dito, hindi ko sinisira yung mga iba. So, for me, ginagamit ko lang naman. Medyo mabigat lang naman konti. So ang style ko, dinadami ko ng order sa Shopee. Sa isang shop lang, para isang shipping, tsaka nakaka-discount. So, ang gamit ko ngayon is Hulk's Block, which is, I think, 60% protein. At saka yung may bago ngayon, tinay ko, napakaganda. So, hindi rin na disclaimer, hindi po ako sponsored noon, hindi po ako sponsored ng mga product. So, sinishare ko lang para may idea. Yung bloodworm pellet, kasi mostly kasi sa mga ibang lugar, bihira yung tubi, no, mahirap. So, ang ginawa ng product na yan, parang ewan ko paano ginawa, pinadry bata nila mga tubi, tapos ginawang pellets, additional ingredients, mga high protein pa. So, nagustuhan rin ng snack ko. Nakita ko rin medyo rin nagustuhan niya kasi maliliit lang na pellets. Kaya niyang kainin, saglit lang kainin. And then, so gamit ko Hulk's bloodworm pellets. And then, ano pa ba? Yung Hikari Black for Wen. So, proven and tested dati ko pa kinagamit yung mga Hikari Violet for color enhancer. So, ginagamit ko pa rin yan kahit masakit sa bulsa. Gusto ko lang. Wala, syempre, hobby. Yan ang gusto natin. And then, yung Hikari Wet Germs. So, more in Hikari ako tapos out. Yan. Hikari Wet Germs is tuwing gabi lang. Binababad ko lang rin sa Probi. And then, yun, binibigay ko tuwing gabi. So, for good digestion din talaga. Makita mo tuwing umaga. Grabe yung mga poop ka solid. So, mabilis matunawan kasi parang sa product na yan, parang alam ko, soybean yan. May soybean na halo. Kaya grabe yung poop. So, plus Probi pa. Probi,
kahit walang web germ, basta may probica, makita mo talaga yung poops nila. Ganda. So, yun lang siguro muna guys. So, update lang ako sa video ko. So, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel para for marami pa akong may share na videos and then tips sa lahat ng tutunan ko rin sa mga ibang mga master groomer. So, hindi rin po ako master, hindi rin po ako magaling. Gusto ko lang talaga itong video na nagawa ko is hobby ko lang rin i-share. Ayoko rin kasi ito kasi kaya rin ako nag-YouTube is para ma-share ko rin para balang araw yung anak ko. Siyempre natin alam sa generation nila kung ano na yung mga isdang itsura, ano na mga breed. So, at least may idea na siya, makita niya yung video ko balang araw. Sabi niya, ito pala sa tatay ko, ganito pala. So, yun, kaya nag-upload ng videos sa mga ganito. So, yun lang guys. Please don't forget to like and subscribe kung nagustuhan niyo aking video o mga tips. So, para in the future, marami pa akong share. Thank you guys.